Ha? Yung babae sa panaginip ko. Ayun na naman siya. Nakatalikod siya at umiiyak. Lalapitan ko siya. Miss? Ayos ka lang? Bakit ka umiiyak? At paano ka nakapasok dito sa silid ko? Tulungan mo ako. Ipagkikanti mong nangyari sa akin. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti siyang humaharap sa akin at ang ganda niyang mukha. Unti-unting nagbabago. Hindi. Ito ang ginawa nila sa mukha ko! Tingnan mo! Hindi! Charlene! Gising! Nananaginip ka! Charlene! Huwag! Ba't ka ba sumisigaw? My God! Ako nga. Ano ba naman yan, girl? Tanghaling tapat binabangungot ka? At ang sama ng bangungot na yan, Hayan, tagatak yung pawis mo sa noo at namumutla ka pa. Anong oras na ba? 12 noon, tanghaling tapat. Kaya nakakatawa ka. Bangungot sa tanghaling tapat. Tubig. Malamig yan. Inumin mo na. Baka gumaan yung pakiramdam mo kahit papano. Lagi ko nalang nakikita at napapanaginipan ng babaeng yan. Sino ba siya? Bakit lagi siya nagpapakita sa panaginip ko? Hindi ko naman siya kilala. Pero kilala niya ako. At humihingi siya ng tulong. Pero paano ko ba siya matutulungan? Hindi ko nga siya kilala. At anong klaseng tulong ba kailangan niya? Kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Kanina pa ako ready. Ang tagal mong maligo. Sorry naman, naghilod pa kasi ako para matanggal ang mga laway sa katawan ko. Halos papakin ako ng halik kagabi ng isa kong customer. Ready ka na? Oo na. Teka nga, ba't ba ang seryoso mo dyan? Hoy, pawalang nakasimangot sa gabi. Baka hindi tayo mabentahan yan. Kawawa tayo pag wala tayong kinita ngayong gabi, no? Ay, dami mong satsat. Tayo na. Nang makarami tayo ngayon. Okay, let's go, girl. Narampa tayo ng bonggang-bongga. Igigiling ko pang pera ko. Hanggang sa tumulo ang mga laway nila sa kakatitig sa katawan ko. Ang galing-galing mo talaga! Akin ka ngayong gabi. Patitirikin ko ang mga mata mo, baby. Gago. Kumanda ka mamaya sa akin. Dahil mata mo patitirikin. Ang galing-galing mo talaga, Charlie. At dahil magaling ako, kailangan doblehin mo ang bayad sa akin, Dapat sulit ang gabi ko. Dahil sinulit ko rin ang gabi mo. Habang nakakandong ka sa akin. Oo naman. Eto. Kunin mo to. Wow! Galante ka talaga. Kaya gustong-gusto kita sa kanilang lahat Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang sinamahan ko ngayong gabi.
Hello? Hello? Charlene? Nasaan ka? Ako nga dapat magtanong yan sa'yo eh. Nasaan ka ba? Hindi ka nagpaalam sa akin na pagkatapos ng dance number ko. Nawala ka na rin. Inilabas ako ng customer ko. Sabi ko na nga ba eh. Asan ka na ngayon? Ay, siguro binigyan ka na naman ng tip. Sulit na naman yung gabi mo. Bawal lang nakasimangot Gaga? Umuwi ka na. Andito na ako sa apartment. Ha? Pero, hindi pa sapat yung kita ko. Basta, umuwi ka na. Sobrang galante ngayon ni Gurang. Binigyan ako ng 5,000. Ano? 5,000? As in, Oo. 5,000? Oo nga kulit. Wow, ikaw na talaga. Ang laki ng 5,000, girl. Para lang sa isang gabi. Actually, andito pa siya sa apartment. Ano? Diyan kayo sa apartment nag-ano? Bukas na raw siya aalis ng madaling araw. Sinusulit niya ang bayad sa akin. Kaya, susulitin ko rin ang trabaho ko. Umuwi ka na. Mukhang dadagdagan pa ni Gurang ng 5,000. Bibigyan kita. At umuwi ka na. Hihintayin kita. Teka, sandali. Mamaya naman. Pagod na ako. Tsaka, kakatapos lang natin ang pangalawang... Gusto ko pa. Hindi pa ako pagod. Pero, Huwag kang magreklamo. Binayaran ko ang buong gabi mo. ano? Hubad na. Gusto mo pa punitin ang damit mo ng ganito? Sandali! Ano ka ba? Hindi mo kailangan punitin ang damit ko. Kailangan. Dahil yan ang gusto ko. Ganyan nga. Ano? Ganyan ang gusto ko, Charlene. Total, mahal naman ang ibinayad ko sa'yo. Kaya papayag ka sa lahat ng gusto ko. Ano? Tama na. Nasasaktan na. Tama na. Huwag. Tama na. Huwag. Huwag. Ikaw naman, huwag ka nang magalit. Ikaw kasi, gusto mo pang pinipilit at nasasaktan bago ka pumayag. Bakit mo ginawa yun? Ang alin? Ito naman ang trabaho mo, hindi ba? Ang magpaligaya ng customers mo. Tsaka, huwag mong kalilimutan. Mahal ang ibinayad ko sa'yo. Ay, huwag kang magreklamo dyan. Hindi bagay sa'yo. Tsaka, nasarapan ka naman, hindi ba? Oo. Isa akong puta. Isa akong bayarang babae. Binabayaran para magpaligaya ng mga lalaking gustong bayarin ng serbisyo ko gabi-gabi. Pero hindi ako baboy. Papayag akong sipingan ka at paligayahin ka. Pero hindi ako papayag na tratuhin mo akong parang hayop. Charlene. Binaboy mo ko. Binaboy mo ko. Huwag ka nga umiyak dyan. Alis na lang ako. Iiyak ka pa. Oh, eto. 2,000 yan. Saktong 7,000 lahat. Siguro naman hindi ka na magmamaktol dyan. Alis na ako, ha? Salamat. Malikayahan talaga ako sa'yo. Sandali. Huwag ka munang umalis. Huwag mong sabihin nagbago ang isip mo. Gusto mong ulitin ang... Huwag ka munang umalis. Aba, kung ganyan din lang oo ba? Gusto ko yan. Naglalaro sa isipan mo. Teka, maghuhubad na uli ako. Paliligayahin kita hanggang sa tumirik ang mga mata mo at hanggang sa
malagutan ka ng hininga. Ano? Bakit may hawak kang kutsilyo? Teka, sino ka? Charlene, andito na ako. Diyos ko, anong... Tulungan mo ako, Micah. Tulungan mo ako. Diyos ko, Charlene, sino siya? Anong nangyari sa kanya? Bakit duguan siya? Bakit may nakatarap ng kutsilyo sa dibdib niya? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang nangyari. Tulungan mo ako, Micah. Charlene, paano hindi mo alam? Puno ng tubang damit at kamay mo. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero natitiyak ako, hindi ako pumatay sa kanya. Ano? Naguguluhan ako, Micah. Kanina, parang hindi ako nasa katawan ko. Parang may kung anong... Charlene, tumigil ka nga. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Ano ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinatay? Hello? Inay? Hello? Charlene, anak. Anong balita sa'yo? Bakit ngayon ka lang tumawag? Kumusta ka na? Miss na miss ka na namin ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Kailan ka ba uuwi dito sa atin? Kailan mo kami dadalawin, anak? Hintayin niyo po bukas ang padala ko. Magpapadala ako ng pera pampagamot ni tatay. Anak, Nay, gusto kong malaman mo na hindi lang pera ang kailangan ng tatay mo. Kailangan ka rin niya. Kailangan kanyang makita, anak. Namin. Kailangan ka naming makita ng tatay ko. Baka matagalan pa po ang uwi ko, Nay. Hindi ko pa alam kung kailan. Basta, hintayin niyo po ang padala ko bukas, ha? Magpapadala ako ng 5,000. Charlene, anak. Salamat. Salamat dahil mahal na mahal mo kami ng tatay mo at mga kapatid mo. Mahal na mahal ka din namin, anak. Mahal na mahal ko rin ho kayo. Nay, sige ho. Ibaba ko na ho to. Bye. Micah, kailangan ako ng pamilya ko. Alam kong alam mo yan. Charlene, Kapag nakulong ako, sino nang magtatrabaho para sa kanila? Paano na ang pagpapagamot ni tatay? Paano na ang pag-aaral ng mga kapatid ko? Paano na ang pamilya ko, Micah? Sino nang tutulong sa kanila? Charlene. Ayokong makulong, Micah. Hindi ako pwedeng makulong. Tulungan mo ako, Micah. Tulungan mo ako. Ayan. Okay na. Malalim na nahukay natin dito sa malawak natin. Itong apartment. Dito natin ililibang ang bangkay ni Raul. Charlene, natatakot ako. Mas natatakot ako, Micah. Natatakot akong mamatay yung pamilya ko sa gutom. Dahil wala na akong kakayahang magtrabaho at mabigyan sila ng pera para sa pangangailangan nila. Dahil lamang nasa loob ako ng bilangguan. Charlene. Sige na. Tulungan mo ako, Micah. Itulak natin ang bangkay niya dyan sa hukay. Sige, bilisin natin at sige. At lumalakasan ang gustong ulan. Sige. Walang makakaalam na nangyari. At walang makakaalam kung saan ka namang inilipin. Wala.
Kanina pa umuulan. Hindi pa rin tumitila. Ang lamig-lamig na dito sa kwarto ko. Nabusin ng hangin ng bintana ng silid ko. Sandali. Isasara ko. Sino? May isang lalaking nakatayo sa labas ng bintana. Nakatingala siya at nakatingin dito sa bintana. Ako ang tinitingnan niya. Hindi. Isasara ko ang bintana. Hindi. Hindi totoo ang multo. At lalong hindi ako naniniwala sa multo. Pupunta ako sa silid ni Charlene. Hindi ako makatulog. Naaalala kong... Hindi ko na dapat pang maalala ang nangyari. Walang kasalanan si Charlene. Ginawa lang niyang nararapat. Pinagtanggol niya lang sarili niya. At ako, lalong wala din akong kasalanan. Ginawa ko lang dapat para tulungan si Charlene. Tama, walang dapat sisihin. Kundi ang lalaking yun. Dapat lang sa kanyang mamatay. Maika. Ay, pusa ka. Magugulatin ka rin pala. Katulad ni Charlene. Aling Senya. Sino naman ho ang hindi magugulat? Bigla-bigla na lamang kayong sumusulpat sa tuwing mag-isa ako at malalim ang iniisip. Kaano kalalim? Ho? Ang iniisip mo. Yon ang ibig kong sabihin. Gaano kalalim ang iniisip mo para hindi mo mapansin ang paglapit ko? Wala ho. At saka, personal na bagay ho yun. Hindi ho kayo dapat na makialam. Ako ang may-ari ng apartment na tinitirhan nyo. May karapatan akong malaman kung anong nangyayari sa loob at labas ng aking apartment, Maika. Aling Senya. Sabihin mo, kaano kalalim ang problemang iniisip mo? Anong itinatago nyo ng kaibigan mong si Charlene? Aling Senya. Hindi ko ho alam ang sinasabi nyo at hindi ko rin alam ang ibig nyong sabihin. Maiwan ko na ho kayo. Maika. Bakit ho? Mapagkakatiwalaan ako. Lalong-lalo na pagdating sa mabibigat na problema. Lalo na pagdating sa mga sikreto. Pwedeng-pwede kayong magsabi sa akin. Aling Senya. Sabihin mo, may napatay ba kayo? Anong? May napatay ba kayo? Aling Senya, hinaan yung boses nyo. Baka may makarinig sa inyo, baka kung ano pang isipin. May inilibing ba kayo ng buhay ng kaibigan mo? Ha? Diyan ka na. Sabihin mo kung paano kitang matutulungan. Ha? Charlene? Maika? Sinong kausap mo? Bakit ka nagsalita ng mag-isa dyan? Anong mag-isa? Mag-isa? Wala kang kausap pero nagsalita ka? May kausap ako. Siya. Nasaan? Nasaan na yung babae? Sinong babae? Yung babae na madalas kong napapanaginipan. Narito siya kanina. Kausap ko siya. Charlene, ano bang nangyayari sa'yo? Mag-isa ka lang naman dito ah. Wala kang kasama at wala kang kausap. Nagsasabi ako ng totoo.
May babae akong kasama dito kanina. Charlene, Hindi ka pa naniniwala sa akin? makinig ka. Alam kong maraming masisira sa mga pangarap mo kapag ginawa natin to. Pero mas masisiraan ka ng bait kapag nanahimik ka lang na parang walang alam at walang nangyari. Ano bang sinasabi mo? Sumama ka sa akin. Sumuko ka na sa mga pulis. At aminin mo ang kasalanan mo, Charlene. Anong sinabi mo? Alam kong narinig mo sinabi ko, Charlene. Sumuko ka na sa mga pulis bago pa mahuli ang lahat. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko gagawin yan. Charlene, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, Charlene. Sabihin mo sa kanila ang totoo kung bakit mo napatay si Raul. Sabihin mong self-defense lang nangyari kung bakit mo siya... Hindi nyo gagawin yan. Aling Senya, narinig niyo ang... Walang pupunta sa otoridad. Walang susuko sa mga pulis. Pero, Dahil walang maniniwala sa inyo, Shirley, Micah, Aling Senya, ang mabuti niyong gawin, itikim niyo ang mga bibig niyo at wag nang ipaalam sa kahit kanino ang ginawa niyo kay Raul. Walang magsasalita. Walang aamin. Wala. tama si Aling Senya. Walang dapat na makaalam na nangyari. at bakit ka naman naniniwala sa kanya? Paano siya nakakasiguro na walang maniniwala sa atin kapag nagsubong tayo sa mga pulis? Nakalimutan mo na ba kung anong klase ng trabaho meron tayo? Ha? Charlene, Isa tayong bayarang babae. Sinong maniniwala sa akin, ha? Sinong maniniwala sa akin, ha? Pinilit ako ni Raul. Wala, Micah. Charlene. Gusto ko maglasing. Gusto ko makalimutan ang nangyari. Gusto ko makalimutan ang gabing yon. Kung paano niya akong trinatong parang hayop. Charlene. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, May. Kaya ako siya napatay. Dahil ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pero sino ba naman ako para paniwalaan ng mga pulis, di ba? Isa akong bayaran. Isa akong puta. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Anong karapatan kong magreklamo? Gayong binayaran niyang serbisyo ko. Wala, May. Wala. Charlene. Micah, Gising na. Umaga na. dito na pala ako nakatulog sa sopa. Oo, hindi na kita ginising. Kasi ang himbing ng tulog mo. Teka, anong oras na ba tayo natulog kagabi? Anong oras na tayo natapos uminom? Nakalimutan mo na ba? Oo nalasing ako masyado. Wala akong maalala. Ipapaalala ko sa'yo. Tingnan mo ang damit mo. Ha? Anong? Naaalala mo na ba, Charlene? Dugo? Ang daming dugo ang damit ko. Hindi. Anong nangyari? Tulungan mo ako, Charlene. Tulungan mo. Hindi. Si Mike ang kaharap ko kanina. Bakit yan? Hindi. Sino ka ba?
Bakit mo ba ako ginugulo? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Tulungan mo ako. Hindi. May kutsilyong nakatarak sa dibdib niya. Hindi. Hindi. Ayoko na. Ayoko na. Patahimikin niyo na ako. Heto, inumin mo to. Salamat. Baka dala lang ng kalasingan kaya ka na naginip ng ganun. Maika, pakiramdam ko, ako ang nagtarak ng kutsilyo sa dibdib ng babae sa panaginip ko. Kitang-kita ko ang maraming dugo sa damit ko, pati na sa kamay ko. Charlene. Parehong-pareho sa nangyari kay Raul. Itinara ko na lang bigla sa dibdib niya yung kutsilyo. Hindi ko maalala kung bakit nagkaroon ng kutsilyo ng gabing yun. Magulong-magulong isip ko, Maika. Magulong-magulo. Matulog ka muna. Ipahinga mo muna ang isip mo, Charlene. May, Charlene. dito ka lang. Huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Natatakot ako, Maika. Halika. Salamat Tuloy ho. ka. Maligayang pagbabalik, Samuel. Salamat ho, Aling Senya. Medyo matagal-tagal din akong nawala. Na-miss ko ang apartment na to. Lalong-lalo na ang silid ko. Bakanting-bakante pang dati mong silid, Samuel. Hindi ko pinapaupahan sa iba. Naniniwala ako sa sinabi mo na babalik ka dito sa aking apartment. Mabuti naman ho kung gano'n. Halika. Tuloy ka, Samuel. Sandali lang ako. Babalik ako kagad, Charlene. Sabay tayong papasok mamayang gabi. Naguguluhan na rin ako, Charlene. Hindi ko na rin alam ang dapat kong gawin. Maika, Aling Senya, mukhang may lakad ka. Saan ang punta? may bibilhin lang ho ako, pero babalik ako kaagad. May pasok pa kami ni Charlene eh. May mga bago na palang nakatira dito sa apartment. Oo. Oo, Samuel. Siya si Maika. Maika, siya si Samuel. Dati na siyang nangungupahan dito sa apartment. Hi, Maika. Hi, pasensya na pero nagmamadali ako. Maiwan ko na kayo. Ang babata ng mga nakatira dito. At magaganda. Mukhang magiging masaya ang pagbabalik ko dito sa apartment nyo, Aling Senya. Maliligo na ako. Para pagbalik ni Maika, ready na ako. Diretso na kaming papasok sa trabaho. Kahit ganun ang nangyari, kailangan ko pa rin pumasok sa club na pinagtatrabahuan ko. Para sa mga kapatid ko at para kay Inay at Itay. Aba, mukhang ang daming magaganda dito sa apartment ha. Ayun, may naglalakad na babae papunta sa banyo. At ang sexy ng suit niya. At ang puti ng mga hita niya. Nakakatakam. Oh, shit. Nakita pa yata ako. Konting ingat kasi, Samuel. Masyado kang obvious. Konting ingat.
Hi, ako nga pala si Samuel. Sandali, hindi mo pa sinasabing pangalan mo. Hindi ka pa nagpapakilala. Hindi ako interesado. Ha? May trabaho pa ako eh. Sandali sabi eh. Ano ba? Bitiwan mo ako. Ha? Bibitaw ka naman pala eh. Diyan ka na. Hindi. Anong ibig sabihin ng nakita ko? Sige, Charlene. Galingan mo pang pagsayo. Gawin mo ang lahat para sa pamilya. Gawin mo ang lahat. At sino mang umapi sa at umapak sa pagkatao, alam mo nang gagawin sa mga katulad niya. Kahit ganito lang ang trabaho mo, huwag kang pumayag na mabuhay ng sino man sa kanila. Hindi ka pa ba tapos manigarilyo? May, Nakita kitang patakbo dito sa labas pagkatapos ng sayaw mo. uubusin ko lang tong isang stick ng sigarilyo. Isa o isang kaha ang plano mong ubusin? Charlene, Siya nga pala, yung bagong lipat sa apartment. Nakilala mo na? ha? Si Samuel ba ang tinutukoy mo? Hindi ako interesado sa pangalan niya. Hindi pala eh. Bakit ka nagtatanong? Anong malay natin? Maging customer natin siya. Ha? Bumalik na tayo sa loob. Baka hanapin tayo sa loob. Magandang araw. Anong may paglilingkod ko? Hindi ikaw ang sadya ko, tanda. Kilala mo naman siguro ang sadya ko, diba? Nasaan siya? Alam kong kanina pa niya ako hinihintay. Halika, pumasok ka. Sasamahan kita sa silid niya. Ayan siya. Pumasok ka na sa loob. Salamat, Senya. tanda. Aling Senya. Whatever. Sige na, iwanan mo na kami. Sige. Katulad ka pa rin ng dati. Hindi ka pa rin nagbabago. Sige lang. Gawin mo ang lahat ng nais mong gawin. Hindi ako tututol. At lalong hindi kita kukontrahin. Malayang-malaya mong magagawa lahat ng gusto mo. Lahat. Nainip ka na ba? Ayaw mong sumagot? Well, siguro. Oo, ang sagot mo. Nainip ka na nga. Natagalan ba ako? You know what? Kung pinapunta mo lang ako rito para mapanis ang laway ko, I think I should go. I'll leave you alone. Stay. Do you miss me? Do you miss me, Samuel? Ako? Na-miss mo ba ako? Na-miss mo ba ang dati nating ginagawa noon?
Hindi lang Miss Samuel, kundi miss na miss. Miss na kita, Samuel. Kiss me, Samuel. Make love to me again. Shane. Shane. Ang galing mo talaga. Mas magaling ka. Kaya kahit umalis ka na, hinihintay pa rin kita. Bukas uli ha. Pumunta ka uli dito. Oo naman. Susulitin ko palagi ang gabi mo, Sam. Kaya gusto kita eh. Mas gusto mo pa rin ba ako kesa sa kanya? Oh. Forget it. Huwag na natin pag-usapan pang patay na. Idisira mo na naman ang araw ko eh. No. Wala akong intensyon na sirain ang... Sige na, umalis ka na. Bumalik ka na lang bukas. Samuel. Alis na. Baka magsidatingan na mga nakatira rito. Ano? Ikinahihiya mo na ba ako ngayon, ha, Sam? Don't tell me. Bukod sa akin, meron ka na naman. Alis na. Bago pa magbagong isip ko. At hindi na kita pabalikin pa rito. Sam! Sige na. Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo na kayong tumawag ng pulis. Sige ho. Sa kwarto na ho muna kami aling sa inyo. Aayusin lang namin mga gamit namin. Sige na. Nakita ko ang nangyari. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko ang totoong nangyari. Pupunta ako sa banyo. Maliligo na muna ako. Ayan si Charlene. Magagawa ko ngayon. Matagal ko nang gustong gawin. Si Divine. Sasanib siya sa katawan ni Charlene. Ano? Pupunta na ako sa banyo. Kumusta ka, Shane? Sige, Divine. Magiganti ka. Patayin mo si Shane. Patayin mo ang mga taong pumatay sa'yo. Mag-uwis ako. Ay, Diyos ko. Ano nagawa ko? Ayan. Nalabasan ko dito sa banyo. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko ito. Naguguluhan ako. At ngayon, ikaw naman, Samuel. Ikaw naman ang patungo sa iyong kamatayan. Aalis na tayo rito, Shirley. Hindi na magandang nangyayari. Oo. Aalis na tayo. Pero bago yan, aalis muna ako. Ano? Bakit? Saan ka pupunta? Dito ka lang. Pupuntahan ko lang si Samuel sa silid niya. Bakit pa? Shirley, hindi na kailangan.
Bibilugin lang ng lalaking yun ang ulo mo at ikaw naman, maniniwala. Hindi na ako maniniwala sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Teka, Bakit? si Samuel, nakita ko siyang may kasamang babae kanina habang papasok sa silid niya. Alam ko. Hintayin mo ako dito. Charlene, mag-iingat ka. Huwag ka na uling maniniwala sa kanya. Oh, Charlene, bumalik ka. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis. Namiss kita, alam mo ba yun? Teka, bakit ka naguhubad? Namiss mo ako, di ba? At namiss din kita. Ayos. Oo, namiss kita. Ikaw naman kasi. Di ko alam kung bakit nagtatampo ka sa akin, pero... Halikan mo ako, Samuel. Oo, halikan kita. Halikan mo ako. Samuel. Charlene, ang ganda-ganda mo talaga. Kamukhang-kamukha mo si Divine. Halikan mo ako, Samuel. Ang boses mo. Namiss mo ba ako? Kasi ako, namiss kita. Hindi. Divine? Namiss kita na gusto. Namiss ko ang taong dahilan ng kamatayan ko. Anong? At ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Katulad ng ginawa niyo sa akin ni Shane. Hindi. Divine, no? Umalis ka niyan sa ibabaw ko. Bakit, Samuel? Akala ko ba namiss mo ko? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo na ba akong makipagtalik sa akin? Patay ka na. Papatay ka na. Ayaw mo bang makipagtalik sa patay? Umalis ka sabi dyan eh. Umalis ka sabi. Pinatay mo ko. Ikaw naman ang papatayin ko ngayon. Tinurog mo mukha ko. Tingnan mong maigi, Samuel. Tingnan mong maigi ang ginawa mo sa mukha ko. Tinurog niyo. At ganito rin ang gagawin ko sa inyo. Dudurugin ko rin ang ganito yung pagmumukha mo. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Diyos ko! Charlene! Hindi. Charlene! Diyos ko! Anong ginawa mo sa kanya? Micah! Hindi! Naku! Hindi na siya humihinga! Napatay mo siya, Charlene! Micah? Ang mukha ni Charlene, nag-iiba ang itsura. Hindi. Salamat sa iyo, Charlene. Salamat sa inyo, Micah. Dahil sa inyo, naipaghiganti ko ang pagkamatay ko. Diyos ko, nanaginip ba ako? Micah! Charlene, ikaw na ba yan? Ikaw na ba talaga yan? Ako nga ito. Ano nga gawin natin? May naisip akong solusyon. Ilibing niyo siya sa pinaglibingan niyo kay Raul. Aling sa inyo. At pagkatapos, malaya kayong makakaalis ng aking apartment. Malayang malaya. Walang maghahabol sa inyong mga pulis. Diyos ko, Tayo na, Micah.
Tulungan mo akong hilahin ang bangkay niya, dali. Ano? Ilibing natin siya sa pinaglibingan natin sa hayop na si Raul. Charlene! Nakaalis na sila. Pero dahil sa kanila, nadagdagan na naman ang mga kasama natin dito sa aking apartment.